Nagsimula ang chapter habang nagpatuloy si Sejen sa kanyang plano na kainin ang asul na mais. Pinunit niya ang balat nito at inilagay ang mais sa isang palayok sa ibabaw ng banayad na apoy, hanggang magsimulang kumulo ang tubig sa palayok at lumabas ang usok mula sa mga gilid. Sabik na naupo si Sejen sa harap ng palayok, iniisip na ang palayok na binili ni Theo noong isang araw ay nagpapakita na ngayon ng kanyang importansya. Maingat na inilagay ni Sejen ang layer ng balat sa ilalim ng mais upang hindi ito kumulo kundi ma-steam. Habang ini-steam ang kanyang mais, nakatuon siya sa pangalawang ginagawa niya sa parehong oras, na pagpapatuyo ng mga dahon ng mais upang gumawa ng tsaa mula sa mga ito, at masaya siyang magkakaroon ng mas maraming iba't ibang inumin ngayon. Di nagtagal, nagising din ang mga kuneho at lumabas upang batiin si Sejen at binati niya rin sila ng magandang umaga. Tiningnan niya ang bahay ng mga magulang na kuneho at tinanong ang ama kung hindi ba niya dadalhin ang kanyang mga anak para sa almusal, at nagsign siya na natutulog ang mga sanggol kasama ang kanilang ina. Naiintindihan ni Sejen, at ipinakita niya sa kanila ang ani ng mga asul na cherry tomato, at nasasabik ang mga kuneho na subukan ang mga ito. Sinabi rin ni Sejen sa kanila tungkol sa asul na mais na kanyang inani at sinabing maghintay sila habang tinatapos niya itong ice steam. Ngunit pagkatapos ay sinabi ng ama ng kuneho kay Sejen na kontento na siya sa asul na cherry tomato at nais niyang mag-enjoy si Sejen sa mais. Talagang natutuwa si Sejen na marinig ito, at sinabi niyang ang ama ng kuneho ay ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, na laging iniisip siya muna. Hinaplos ni Sejen ang ama ng kuneho, na kumakawag ng buntot, ngunit ang itim na mandirigmang kuneho at ang kanyang matabang kapatid ay hindi masaya sa ganitong kaayusan dahil gusto rin nilang tikman ang mais ni Sejen. Humarap sa kanila si Sejen at sinabi na hindi niya kayang kainin ang buong mais mag-isa, kaya ibabahagi niya ito sa kanila, at pagkatapos ay maaari na silang magsimulang magtrabaho. Masaya ang mga kuneho na marinig ito, at hindi mapigilan ng matabang kuneho ang pagtulo ng laway habang iniisip ang pagkain ng mais. Kalaunan, naglalaro ang mga makamandag na pukyutan sa paligid ng mga cherry tomato fields kasama ang kanilang reyna, at sa oras na ito, natapos na ni Sejen ang pag-steam ng mais. Itinaas niya ang mais, at sinabi niya, tinanggal ang takip ng palayok upang ipakita ang mainit, makatas, at masarap na asul na mais na kumikislap sa sikat ng araw na parang perlas. Kinuha ni Sejen ito mula sa palayok gamit ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay nagreklamo na masyadong mainit. Iniisip niya na dahil ito ay isang degrade crop na may enerhiya ng asul na buwan, dapat itong mas masarap kaysa sa ordinaryong mga ani. Sinabi niyang kakainin na niya ito ngayon, at sa oras na ito, nagsimula na ang mga kuneho ng kanilang almusal. Nagsimula silang kumain ng mga asul na cherry tomato, at habang lahat ay nagtatagal upang tikman ito, natapos na ng matabang kuneho ang kanya. Ang kuneho ay kumuha ng 2 cherry tomato at pumunta sa kanyang lungga upang ibahagi ito sa kanyang asawa, at sinabi ni Sejen na mag-enjoy sila sa mga kamatis. Nang lahat ay busog na, nagpa siya si Sejen na tikman ang asul na mais at kumuha ng malaking kagat. Parang pagsabog ng mga lasa sa kanyang bibig, at naramdaman ni Sejen ang tamis at lasa ng bawat butil. Hindi niya matiis ang lasa at nagsimulang kumain ng mais habang sinasabi na mas nagiging masarap ito habang siya'y ninunguya, at galit na tinititigan siya ng mga kuneho dahil hindi niya sila binahaginan. Bigla na lang, ipinakita ng sistema ang mensahe na ginawa ni Sejen. Sinabi niya, nakakain ni Sejen ang mais ng tibay na naglalaman ng enerhiya ng asul na buwan, at permanenteng nadagdagan ang kanyang tibay ng 0.1. Nasiyahan si Sejen matapos linisin ang bawat butil mula sa cob, at itinapon niya ang natitirang bahagi sa apoy habang siya'y tumatayo at naghahanda para magtrabaho. Tinanong niya ang kanyang mga kaibigang kuneho kung handa na sila upang mag-ani ng mais, at sumang-ayon sila. Pumunta si Sejen sa maisan, kung saan lumaki na ang mga halaman na mas mataas pa kaysa sa kanya, at puno ng malalaking at hinog na mais. Inani ni Sejen ang isa sa mga mais mula sa halaman nito at pagkatapos ay nagtataka kung ano ang mayroon sa isang normal na mais. Ipinakita ng sistema na siya ay nag-ani ng isang hinog na mais ng tibay, at nakakuha ng Job XP at Harvest Skill Proficiency dahil dito. Pagkatapos, tiningnan niya ang impormasyon ng kanyang bagong ani, at nagsimula ito sa parehong lumang mga bagay na ito ay masustansya at masarap dahil lumaki ito sa tore. Kapag kinain, ang mais ay naglalaman ng 20 gramo ng taba sa katawan at nagdaragdag din ng pisikal na lakas ng 0.2 sa loob ng 10 minuto, at ang epektong ito ay maaaring maipan hanggang 10 beses sa loob ng 1 oras. Kung ito ay kinain ng mga tao na hindi pa nagigising bilang mga umaakyat, nakukuha lamang nila ang benepisyo ng pagbaba ng taba, kasama ang malusog at elastic na balat. Ang grado ng mais ay malalim, at ang buhay nito ay 60 araw.
Gusto ni Sejen ang mga katangian ng mais, lalo na ang bahagi na nagsasabing nagpapabuti ng elasticity ng balat. Iniisip niya na magugustuhan ito ng kanyang ina dahil palagi siyang nag-aalala tungkol sa pagkakaroon ng mga wrinkles. Iniisip ni Sejen na magpapadala siya ulit ng mensahe sa kanyang pamilya, at dapat subukan niyang magpadala ng ilang mga ani sa kanila. Tinanong niya ang kanyang mga kaibigang kuneho kung ano ang palagay nila, ngunit abala sila sa pag-aani ng mais. Bigla na lang, dumating ang dambuhalang pulang oso at ang kanyang anak sa kuweba, at malugod silang tinanggap ni Sejen. Umahan siya sa kanyang kuweba gamit ang manual elevator at tinanong ang pamilyang oso kung ayos lang sila noong nakaraang gabi ng asul na buwan. Sinabi ng inang oso na ayos lang sila, at agad na pumunta si Sejen sa batang oso na si Queen upang bigyan siya ng kanyang paboritong pagkain. Nagbuhos si Sejen ng pulot sa kanyang mga kamay, sinasabing gutom na siya kahapon kaya hindi siya pumunta sa kuweba, at kumislap ang mga mata ni Queen nang makita niya ang kanyang paboritong pagkain. Sinabi ni Sejen sa inang oso na magdadala siya ng inihaw na isda para sa kanya mamaya. At pinasalamatan siya nito ng isang malaking ngiti. Di nagtagal, lumabas din si Theo mula sa kuweba, at inaantok pa rin habang sinasabing magpapalibot na naman siya. Sinabi ni Sejen na matulog pa siya, ngunit determinado si Theo na huwag sayangin ang kanyang mahalagang oras bilang isang profesional na naglalakbay ng mga ngalakal. Sinabi niya na kailangan niyang bumalik sa trabaho dahil siya ay may pinakamataas na pamantayan bilang isang profesional na naglalakbay ng mga ngalakal. Pinuri ni Sejen ang kanyang mindset, at pagkatapos ay kumapit si Theo sa kanyang binti at humiling na buhatin siya papunta sa naglalakbay na daanan ng mga ngalakal. Ngunit hinatak ni Queen si Theo sa kanyang balabal at dinala siya kasama ang kanyang ina. Sinabi ni Sejen kay Theo na magandang paglalakbay kasama ang mga oso, at ang pusa ay nagpupumiglas habang nais niyang buhatin siya ng tao. Iniisip ni Sejen na habang hindi pa bumabalik si Queen matapos ihatid si Theo, dapat nilang ayusin ang nasirang bukid. Tinitigan niya ang malalaking butas at pantay na malalaking mountain ng lupa na may bakas ng malalaking mga hoof, na pagtanto niya na magiging mahirap na trabaho ito. Sa kabilang banda, ang malaking masamang boss ng ika-79 na palapag ay nagsasagawa ng pagpupulong kasama ang kanyang mga aliping halimaw sa base ng Waypoint Gate. Siya ay nakaupo sa kanyang trono habang tinatanong ang mga Minotaur sa ilalim niya na ipakita kung ano ang kanilang natagpuan noong Blue Moon. Ang una ay nagdala ng basang putik, at ang pangalawa ay nagdala ng tuyong lupa, at nadismaya ang boss dahil ang walang silbing mga tauhan niya ay lupa lang ang natagpuan ng malinaw niyang sinabi na kumuha sila ng makakain. Isang Minotaur ang nervy osong tumawa, at galit na sumigaw ang boss at tinanong sila kung ano ang ginawa nila kagabi. Naging parang Gordon Ramsay siya ng tore at ininsulto ang kanyang mga tauhan, tinatanong kung gusto ba nilang kainin ang putik na dinala nila. Isang Minotaur ang matapang na nagsabi sa kanyang boss na walang damo sa kanilang teritoryo, at matagal na silang hindi nakakakita ng luntiang damuhan. Kahit na baliktarin nila ang lupa, wala silang makikita kundi putik. Nagsumpa ang boss sa kanyang sitwasyon habang bumalik siya sa kanyang trono at nagtanong kung bakit ito nangyayari. Naging nostalgic siya habang iniisip ang nakaraan kung saan ang sahig na ito ay isang paraiso ng baka na may luntiang pastulan ng dekalidad na damo, at bilang pinakamalakas na halimaw sa ika-79 na palapag na nagbabantay sa Waypoint, siya ang tagapamahalan nito. Ang itim na Minotaur ay isang napakalakas na halimaw, at gumugol siya ng maraming enerhiya noong Blue Moon, at upang mapunan ito, kailangan niyang kumain ng marami. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magkalat sa buong teritoryo noong Blue Moon at kumain ng marami hanggat maaari. Gayunpaman, ito ay naging problema dahil ang lahi ng Minotaur ay napakalaki na at may napakalaking ganang kumain mula pa noong una. Sobra na silang kumain, kaya ang bilis ng pagkawala ng damo ay mas mabilis kaysa sa bilis ng pagtubo nito. Sa huli, dahil sa kanilang labis na paglagas, ang buong lupain ay naging isang tigang na lugar kung saan isang talam ng damo lamang ang tumubo. Bumalik sa realidad ang itim na Minotaur matapos mag-isip ng kanyang mga maluwalhating araw, at nag-alala siya na ang mga bagong silang na bisiro ay mukhang hindi malusog. Bilang mga maipagmamalaking mandirigmang Minotaur, kailangan nilang maging malaki at malakas, at para dito, kailangan nilang kumain ng dekalidad na damo, ngunit wala na ngayong ganitong uri. Bumalik ang itim na Minotaur sa pangungulekta ng tributo mula sa kanyang mga tauhan at tinawag ang susunod sa linya, ngunit wala si Ox number 3. Nagalit siya, iniisip na ang number 3 ay marahil nagpatanga at pumasok sa teritoryo ng iba at hindi nakabalik. Gayunpaman, dumating si Ox number 3 at humingi ng paumanhin sa kanyang boss dahil sa pagiging huli. Sinabi niya na matapos ang Blue Moon, natagpuan niya ang sarili na napakalayo.
Sinabi ng itim na Minotaur na okay lang hanggat ligtas siyang nakabalik, ngunit bigla siyang natigilan sa kalagitnaan ng pangungusap nang mapansin niya ang kakaibang bagay kay Ox number 3. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at nagsimula siyang magpawis habang papa siyang lumapit sa huli na natatakot sa tingin ng kanyang boss. Tinanong siya ng itim na Minotaur kung ano ang nasa kanyang ulo. Sinabi niya na ito ay isang itim na Minotaur at wala siyang ideya kung ano ang sinasabi ng kanyang boss. Tinanong siyang muli ng boss kung ano ang mabangong matamis na ugat na nasa kanyang sungay, at napagtanto ni Ox na may nakadikit na kamote sa kanyang sungay nang hindi niya napansin. Gayunpaman, wala sa mga Minotaur ang alam kung ano ito o kung maaari itong kainin. Samantala, sa kabina ng manager, si Eileen, na hinimatay matapos makaranas ng stroke, ay nagising. Mabigat pa rin ang kanyang pakiramdam, at pinilit niyang bumangon. Nagtataka si Eileen kung bakit siya nawala ng malay, ngunit hindi niya alam ang gagawin. Nag-aalala siya tungkol sa kanyang biglaang pagkawala. Nang malay dahil wala namang sintomas bago ito mangyari. Tumayo siya, at nabunggo ang kanyang ulo sa chandelier sa kisame, at nagreklamo siya na masyadong mababa ang ilaw. Ngunit nang tumingin siya pababa, napagtanto niyang mayroong kakaiba kaysa dati. Hindi ang ilaw ang bumaba, kundi siya ang biglang lumaki pagkatapos ng dragon puberty. Kinuha ni Eileen ang kanyang kristal na masyadong maliit na para sa kanya ngayon, at tumingin sa kanyang katawan, nagtatanong kung lumaki ba siya ng ganito kalaki sa isang gabi. Dito nagtatapos ang video. Maraming nangyari sa kabanatang ito, mula sa pagtikim ni Sejen ng Blowcorn at pag-aani ng regular na mais hanggang sa paghahanap ng mga Minotaur ng hindi inaasahang pinagkukunan ng pagkain. Gaano kabilis kaya nila lalapitin si Sejen, at ano ang mangyayari pagdating nila sa kanyang sakahan? Magagawa kaya niyang makipagkasundo sa kanila ng mapayapa, o kakailanganin ba niya ang tulong ng kanyang mga bodyguard upang lumaban sa kanila? Alamin natin ang sagot sa mga tanong na ito, kasama ng pag-unawa kung paano biglang nagdadalaga si Eileen matapos kumain ng sobra sa mga pananim ni Sejen. Kung nagustuhan mo ang video, mag-iwan ng like at komento, at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga video. Salamat sa panunood, at magkita tayo sa susunod.